Tingnan niyo po itong verses po na ito, Exodus 3:13 to 15. Exodus 3:13 hanggang 15. Sabayan niyo po ang magbasa. Then Moses said to God, "If I come to the people of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me, and they ask me, what is his name? What shall I say to them?" Si Moses, ito yung pagkakataon na tinawag siya ng Panginoon at sabi sa kanya ng Panginoon, "Balik ka sa Egypt, tapos iligtas mo ang aking bayan at sabihin mo sa hari ng Egypt, sa Pharaoh, let my people go." Palayain mo ang mga Israelita kasi nung panahon na to, inaalipin po sila. Okay? Si Moses, nung binigyan siya ng ganon na assignment ng Panginoon, ayaw niya. Ang dami niyang dinadahilan. Wala siyang kakayahan, ganyan, ganyan. Tapos, isa pa sa mga sinabi niya, bago niya itanong yung pangalan ni Lord, ay sabi niya, "Sino ba ako? Lord, sino ba ako? Pupunta ako doon. Paano akong pakikinggan ni Hari para palayain niya yung mga Israelita? Who am I?" Sabi niya, ang sagot sa kanya ng Panginoon ay, "Hindi na mahalaga kung sino ka. Importante, kasama mo ako." No? Sabi ng Panginoon, "It's not about you." Tingnan niyo yung katabi. Pakitingnan niyo yung katabi. "It's not about you, bebe." No? Sabi sa kanya ng Panginoon ay, "Basta sasamahan kita." So dahil yon ang sabi ni Lord, sasamahan kita. Sumunod na tanong niya, ito na nga, yung verse 13. Ang sabi ay, "Lord, sige, sasabihin ko na sinugo mo ako at sasabihin ko yung mensahe ninyo, kaya lang, pag tinanong nila kung sino ang nagsugo sa akin, anong sasabihin ko na pangalan mo?" O ito ang sagot ng Panginoon, verse 14. Sabayan niyo po ako. God said to Moses, "I am who I am." Sino raw nagsugo? "I am who I am." And he said, "Say this to the people of Israel, I am has sent me to you." Ako ang nagsugo sa iyo. Tapos, ituloy lang po muna natin ha. Sabi po sa verse 15, God also said to Moses, "Say this to the people of Israel, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob has sent me to you." Tapos ano po? Come on, pakibasa po ng malakas yung last sentence. "This is my name forever." Ano pong pangalan ang tinutukoy? Yun pong I am who I am. And thus I am to be remembered throughout all generations. At dito ako tatawagin at aalalahanin magpakailan man sa lahat ng salinlahi. Ito ang aking pangalan. Ano ulit yung pangalan na binigay ni Lord? I am who I am. Ngayon po, yun pong I am who I am, yan po yung pinanggalingan ng pangalang Yahweh. O sa English po ay Jehovah. Maliwanag ba, mga kapatid? Ang pangalang I am ay hindi basta-basta binabanggit ng mga Israelita. Napakalaki ng respeto nila sa mga katagang yan. Bakit? Alam nila yan ay personal name ng Panginoon na ibinigay sa pamamagitan ni Moses. Ganito yan mga kapatid ha. Sa Genesis, yun ang unang-unang aklat ng Biblia. Of course, kasunod Exodus. Diba? Binabasa natin Exodus. Sa Genesis, ang tawag sa Panginoon ay El o kaya Elohim. Bakit? Ang ibig sabihin ng El at Elohim, pareho lang, God. So wala pa siyang personal name. He is God. Okay? Pagdating sa Exodus, ibinigay niya ang kanyang personal name. Ano ang kanyang personal name? Ako nga. I am who I am. At yun nga, ang tawag sa kanya ay si Yahweh o kaya again sa English, Jehovah. Ngayon, gusto kong i-connect natin yan sa John chapter 8, 57 to 59. New Testament naman tayo. Ang Panginoong Hesus, bumaba na rito sa lupa, nagkatawan tao, at may pagkakataon na kinu-question siya ng mga Israelita din. Sinasabi nila, sino ka ba? Ayaw nilang maniwala kay Lord. Kaya sabi ng Panginoon ay ang ama niyong si Abraham. Kaya laging binabanggit si Abraham kasi parang siya po yung pinaka-founder. Hindi parang siya ang pinaka-founder, pinakatatay ng lahing Israel. Sabi ng Panginoong Hesus, si Abraham ay natuwa nga nung malaman niya ang aking pagdating. So sabi nila sa verse 57 ay, wala ka pa ngang 50? Wala ka pa ngang 50? Nakita mo na si Abraham? Tingnan niyo yung katabi niyo. No? Wala ka pa ngang 50? Lumalove life ka na?
Ang taas masyado ng standard yata natin, 50. So, pero di ba sabi nila, hey, you are not yet 50 years old and have you seen Abraham? Ano sagot ni Lord dyan? Come on, ano sagot ni Lord? Verse 58, Jesus said to them, truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am. Hello? Bago ipanganak si Abraham, ako na. Nung sabihin ng Panginoon, yung salitang I am, alam nyo, para sa mga Israelita, hindi basta-basta dapat sinasabi yan. Kaya ano po ang sabi nila, verse 59, ano po ang ginawa nila? So they pick up stones to throw at him. Nung sabihin ni Lord, I am, kumuha sila ng mga bato, pagbababatuhin ang Panginoon sa galit nila. Bakit? Nung sabihin ng Panginoon ang salitang I am, iisa lang ang ibig sabihin noon para sa kanila, siya po ay inaangkin ang pagka-Diyos. Maliwanag ba mga kapatid? Kaya nga nung mga nakaraan, pinag-usapan natin ang 7 I am statements ng Panginoong Hesukristo. Diba? Sabi niya, I am the bread of life. I am the good shepherd. I am the light of the world. Yung Panginoong Hesukristo, paulit-ulit ginagamit niya yung salitang I am para sabihin, i-communicate na siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Maliwanag po ba? So tinapos natin nung nakaraan, 7 I ams ng Panginoong Hesus. Ngayon naman po, pag-uusapan natin ay I am who I am. At balik po tayo sa Old Testament, pag-uusapan naman natin yung mga katangian ng ating Diyos. Nagkataon na ang salitang I am who I am o ang Yahweh ay dinudugtungan ng iba pang mga katangian ng Panginoon. Okay? At nagkataon lang din na ang karaniwan, ang sikat sa mga katangian na to, 7 din. Saktong 7 din. Pero huwag kayong mag-alala mga kapatid, hindi ko iisa-isahin yan every Sunday. Kasi aabutin tayo ng December, kailangan din naman nating mamasko, ha? No? Para may pang Noche Buena naman tayo. Pero ang gagawin natin ay pagsasamahin natin yung ilang mga katangian ng Panginoon. Okay? So unahin natin tong isa. Karaniwan, pag po sinasabi po na Jehovah, mayroon tayong ibang idinudugtong na mga salita. Tama? O ano yung karaniwang idinudugtong? Jehovah Jireh. Tama? Hello? Paborito natin yon, di ba? Jehovah Jireh. Ano ang ibig sabihin niyan? Saan galing yan? Genesis 22 verse 14. Okay? Basahin po ng malakas. So Abraham called the name of that place, the Lord will provide. The Lord will provide. Yun pong Lord dyan, sa wikang Hebreo, nakasulat po yan, Yahweh. Yun po yung Yahweh, ha? Tapos po, yung provide, yun po yung Jireh. Kaya Jehovah Jireh. Tapos po, as it is said to this day, on the mount of the Lord, it shall be provided. So talaga po pala na isa sa mga pangunahing katangian ng ating Panginoon ay ang pagpo-provide. Actually, bago pa man niya likhain ang buong mundo, o ang tao, nilikha muna niya ang buong mundo. Bakit po niya inuna yung mundo bago ang tao? Hello? Isipin mo, pag inuna si Adan, saka inuna si Eva, lulutang-lutang po sila. Tama? Tapos po, saka palang lilikhain yung lupa. Hindi po. Ang ginawa ng Panginoon, pinrovide muna lahat ng pangangailangan bago po niya nilikha ang tao. Bakit po? Ang Diyos ay committed sa pagpo-provide. And our God is a generous God. Alam niyo po, isa sa mga paborito kong verses sa Bible, Psalm 84 verse 11, sabi niya, the Lord God is a sun and a shield. He does not withhold good things to those who love Him, no? O to those who walk uprightly. Ano raw? Nung sabi niya, no good thing does He withhold. Anong ibig sabihin ng withhold? Ginaganyan, di ba? Anong ibig sabihin nun? Sa Tagalog, ang Diyos ay walang mabuting bagay na ipinagkakait sa mga tao na nabubuhay sa katuwiran. Amen? Hindi maramot si Lord. God is a generous God. At pag po siya generous, pag po sinabing nagpo-provide po siya, hindi lang niya pinoprovide ang ating mga pangangailangan. Di ba? Of course, andyan yung need, pero meron din tayong mga wants. Right? Yun lang ma-provide ang need mo, dapat masayang-masaya ka na doon. Pero si Lord may bonus pa pati yung mga want. Tama? Pati yung mga gusto natin. Halimbawa, Lord, kailangan ko ng pamasahe. O kailangan talaga yon, so hingi ka ng pamasahe kung wala kang pamasahe, right?
Di ba? Pero, pwede ring may want. Pwede kang humingi ng hindi lang pamasahe. Right? Halimbawa, Lord, puro ako BMW. By means of walking. Pahingin naman ng BTEC, no? Bitikleta, no? O de, at least nag-improve yung buhay mo. Tama? Lord, puro ako commute. Pero sa biyaya mo, mamamasada ako, no? O this, nag-iba yung takbo ng buhay mo. Hindi. What I mean is, Lord, nagpo-provide ka ng pamasahe, pero lambing Lord, pwede ba bigyan mo naman ako ng kotse? Pwede ba yan? Nagbibigay ba si Lord noon? Hindi ko sinasabing lahat ng gusto natin ibibigay ng Panginoon. Sinasabi ko lang, ang Panginoon hindi maramot. May mga time, pati mga lambing natin, pinagbibigyan po niya. Tama? Tama? Kasi nga, He is so generous. Hindi po nagmamaramot ang ating Panginoon at mga mabubuting bagay daw, ibinibigay niya sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Amen? Okay? Gusto ko pong maintindihan muna natin ang background nitong verse na binabasa natin ha. Of course, Genesis 22 yun. Tingnan nyo po yung verse 7 and verse 8. Genesis 22, 7 and 8. Sabi po dyan, tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon, anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, may lighter na rin. Yosin na lang kulang, sabi niya. Hindi po, no? Kasi maghahandog sila. Di ba, nung unang panahon ng handog, yung hayop lalagay sa ibabaw ng kahoy, sisindihan yung kahoy, tapos susunugin. Di ba po? O sabi niya, meron na tayong apoy, meron na tayong panggatong. Nasaan ang tupa na ihahandog? Tanong ni Isaac. Ano sagot ni Abraham? Verse 8, sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Ang Diyos ang magbibigay. Actually, sa English niyan ay, my son, the Lord will provide. My son, the Lord will provide. Kaya nga po, alam nyo, ang Panginoon nga po ay Diyos nga po na mapagbigay. Amen? Kaya ang mga Israelita ay isa sa mga talagang mga paraan nila para kilalanin ang pagbibigay ng Diyos ay yung gumagamit sila ng mga pangalan na yun ang kahulugan. Halimbawa po, yung pangalan na Jonathan. Alam nyo ba yung Jonathan, yung salitang Nathan, ang ibig sabihin nun ay bigay? Kapag sinabing Jo, actually shortcut po yun ng Jehovah. Okay? So pag sinabing Jonathan, Jehovah has given. Nagbigay si Yahweh. Binigay ni Yahweh. Amen? Ano pa? Nathaniel. No, yung salitang Nathaniel. Nathan, bigay, yung El, God. Okay? So Nathaniel, given by God. Bigay ng Diyos. Okay, so pagkilala na ang Panginoon nga po kasi ay Diyos na mapagbigay. No? Kami po na pamilya, of course nakikita namin yung pong iba-ibang pagbibigay ng Panginoon. Pati po mga mahal sa buhay binibigay ni Lord. Right? Hello, tama po ba? Actually, itong si Abraham, walang anak. Baog yung kanyang asawa, tapos siya 100 years old na, saka pa lang po nagkaanak. Antindi, 100. Tingnan yung katabi, kung mukhang 100 na. No? Sabihin mo, pwede ka pa. No? Pwede ka naman ligaw. Tingnan nyo 100 years old, saka pa lang nagkaanak. Eh bakit? Kasi nga po, binigay ng Panginoon si Isaac. Okay? Walang kakayahan, pero wala pong imposible sa Panginoon. Kung gusto kang bigyan ng Panginoon, walang mahirap sa Panginoon. Amen. Sa pamilya namin, yun nga yung kwento namin, nung unang taon na kami ay mag-asawa ni Mami Weng, that was 1996, talagang pinlano naman namin, wag munang mag-anak kasi gusto namin na mag-enjoy muna kami na magkasama sa unang taon ng aming marriage. So unang panahon ng aming pag-aasawa, walang ginawa po si Mami Weng, kundi pag natutulog ako, gumaganon siya. Tinitignan po niya ako, kahit saan ako pumunta, no, nakatitig po siya sa akin. No, bawat kilos ko, binabantayan niya, no, binibilang niya. No, ang pawis, no, tumutulo. Ano. So, anyway, yun po yung first year. Tapos po, nung dumating yung time gusto na namin magkaanak, hindi po basta-basta pala magkakaanak kami kasi may problema po si Mami Weng. No? So, sasabihin ko later, so nagpray po kami, actually 1996 kami kinasal, panganay namin si Denise, pinanganak 1999. No? So nung nagpray na kami, sabi, Lord, bigyan mo kami ng baby. At yun nga po, nakaramdam ng kakaiba si Mami Weng sa katawan. So kumuha kami nung pang-test, nag-test kami,
Ay, hindi ako kasama. Siya lang ha. Nag-test siya. Positive! No? Kaya pinakwarantin ko siya agad. Ano ho? COVID pala. Hindi. Positive. So ang gawin namin, punta kami sa doktor. Pagdating sa doktor, alam nyo, non-Christian yung doktor ha, pero sabi ng doktor ay, bless kayo. No? Bless kayo. Bakit daw? Pinaliwanag niya. Kasi yung misis mo, polycystic. Meron daw malilit na cyst, hindi naman delikado, pero may malilit na cyst, nakakahadlang sa pagbubuntis, sabi niya. Pero higit pa doon, ay yung ovary, yung matris daw, retroverted, baligtad. Kung baligtad yung matris, mahirap mabuntis. At mukhang mas mahirap manganak kasi dito lumalabas. No? So pag nanganganak pala yung ganon, ay hindi mo sasabihin na iri-iri. Sasabihin mo luwa-luwa. Hindi push-push, blow-blow. Ganun pala, no? Mahirap ding isisaryan yun kasi dito po ang hiwa. Anyway, yun nga, no? So, sa biyaya ng Panginoon, no, kahit na polycystic, kahit na retroverted, kapag gusto ka talagang bigyan ng Panginoon, kayang-kaya niya. Amen? So, nakatatlo pa kami, no? At yung bunso namin, pangalan Nathan, no? Bakit? Pagkilala ang Diyos ay Diyos na nagbibigay. Amen ba dyan, mga kapatid? Amen! Okay. Kasi nga, hindi nga maramot ang Panginoon. Ngayon, dito sa kaso ni Abraham, sa kanitong si Isaac, bakit nga ba nauso yung pangalang The Lord will provide? Kasi nga ito yung pangyayari dyan. Binigyan ng Panginoon si Abraham ng anak, nag-iisang anak, si Isaac, tapos yung malaki-laki na, kinausap ng Panginoon si Abraham, sabi niya, Abraham, ihandog mo sa akin ang iyong anak. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Parang tupa, ilalagay sa altar, at pagkatapos ay sisindihan, susunugin. Of course, mayroong mga gumagawa nung mga unang panahon ng ganon. Pero si Lord talaga, hindi niya talaga pinapagawa yun sa tao kasi hindi siya malupit na Diyos. Okay? Pero ba't niya ginawa ito kay Abraham? Sinusubok lang si Abraham. Sinusubok lang si Abraham. At makikita nyo, hindi naman talaga tutuluyan ng Panginoon. Tama? Gusto lang tignan kung ito bang si Abraham susunod talaga sa akin. Ito namang si Abraham, sa tindi ng kanyang paniniwala kay Lord, sabi niya, kung kaya nga, kung binigay nga ni Lord, tapos hinihingi niya, tsak ibabalik din niya to. So ang katwiran ni Abraham, nakasulat sa aklat ng Hebreo, na mamamatay ito pero ibabalik din to ng Panginoon. Iniisip niya bubuhayin din ulit kung sakali mang matuluyan. So, kasama niya yung kanyang anak na si Isaac, papunta na sila doon sa bundok na sinabi ng Panginoon. Nagtanong ngayon tong si Isaac, kagaya ng nabasa natin, Ama, Tay, meron tayong panggatong, meron na rin tayong dalang apoy. Asan yung ihahandog natin? No? Ano sagot ni Abraham? Ikaw. Of course, niya sinabi, the Lord will provide. Pagdating doon, laking gulat ni Isaac, siya yung ginapos at inilatag sa altar. At pagkatapos, kinuha na yung kutsilyo at talaga pong ihahandog na niya sa Panginoon. Tapos gaganunin na niya, mayroon pong biglang nagsalita mula sa langit, Abraham, Abraham, huwag mong aanuhin ang bata. Nakirid away na si Abraham. Hindi, tutuluyan ko to, tutuluyan. Hindi naman ha. No? Sabi niya, huwag mong sasaktan ang bata. Tapos sabi ng Panginoon, napatunayan ko na ngayon na susunod ka. Napatunayan ko na ngayon ang iyong pagsunod at ang iyong pagtitiwala sa akin. Pagkatapos paglingon ni Abraham, nakita po niya, ay grabe. Pagtingin po niya, nakita niya, mayroong isang lalaking tupa na yung may sungay, naipit yung sungay doon sa mga, kung anong mga halaman doon, hindi makaalis. Kinuha niya yon ang kanyang inihandog, kaya po niya nasabi, on the mountain of the Lord, it shall be provided. Amen? Amen? Kasi andun sila para maghandog, walang ihahandog. Pero tama siya, the Lord will provide. Kaya po, Jehovah Jireh. Pakisabi ng malakas, Jehovah Jireh. God provides. Ngayon, mga kapatid, sino may mga pangangailangan dito? Of course, may mga pangangailangan tayo. At hindi lang pangangailangan, may mga pinapangarap din tayo. Tama? May mga gusto rin po tayo. Again, God is a generous God. Pero gusto ko lang din pong sabihin to, para maging malinaw po sa atin ang purpose po ng generosity ni Lord sa buhay natin. Kasi po, siyempre, gusto natin matugunan ang ating pangangailangan, makuha yung mga gusto natin. At tama yun, pag nakuha natin, enjoyin natin yung mga binibigay ng Panginoon. Amen? Ngayon, mahalaga lang din na makita natin na pag nagpo-provide si Lord, hindi lang yan para na sa ganon magpasarap ka. Hindi lang yan para sa ganon mabili mo lahat ng gusto mo.
Hindi lang yun para lahat ng bucket list mo, matchekan mo. Hindi po. Pwedeng kasama yan sa mga biyaya ng Panginoon, pero isa sa mga purpose po niya ay mayroon kang paggagamitan. Ibinigay ang tupa para nang sa ganon, maihandog sa Panginoon. Tama po ba? Hello, tama po? Una, ibinigay yung kanyang anak. Pagkatapos po, ibinigay yung tupa para naman ihandog. Yung anak niya, para ma-enjoy niya, ibinigay naman yung tupa para naman po yon sa Panginoon. Amen? Pero in the first place, hindi po makikita yung tupa kung hindi rin po niya handang ihandog yung kanyang anak. Tama? So mapapansin po ninyo, ang Panginoon pala, pag mayroon siyang mga binibigay sa atin, tandaan natin, hindi lang po yan pansarili natin. Saan natin gagamitin? Halimbawa po, tignan nyo ito. 2 Corinthians 9:11-13. Pakibasa ng malakas. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Hey, para saan daw? Ba't ka raw pasasaganain? Para makatulong. Amen? Tingnan nyo, ituloy po natin pagbabasa, verse 12. Ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang nakakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng nag-uumapaw na pagpapasalamat nila sa Diyos. Verse 13, ang bukas palad yung pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo Jesus. Dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos. Ang Panginoon po pala napapapurihan, napapasalamatan. At para sa Kanya, kaligayahan po niya yon. Pag mayroong ibang nagpapasalamat sa Kanya dahil may ibang tao din na tumulong sa kanila. Amen? So ibig sabihin, ba't ka pinagpapala ng Panginoon? Hindi para pansarili, kundi kung mayroong blessing na binigay sa iyo ang Panginoon, isipin mo yung mga mahal mo sa buhay, mga kadugo mo na mga nangangailangan, tulungan mo sila. Amen? Yung mga tao sa paligid ng mga nangangailangan, kahit sa malilit na bagay, maging pagpapala tayo sa kanila. Diyon daw nakikita ang totoong pagkakristyano. Sabi niya, sinusunod nyo ng matapat ang mabuting balita. Tapos, sabi mo, hindi lang po yun. Lalo na po itong verse na to, sabi niya, pagtulong sa mga kapatiran, sa mga kapwa-kristyano na nangangailangan. Talaga raw po pala na bahagi po yun na kapag pinagpapala tayo ng Panginoon, ay para na sa ganon makatulong tayo sa iba at ang bunga pagpapasalamat at pagpupuri nila sa Panginoon dahil sa tulong mo, mas naparangalan ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? So kasama raw po pala yun. Pero ano pa? Tingnan nyo naman po ito Philippians 4 verse 19. Philippians 4:19. Pakibasa ng malakas. And my God will supply every need of yours. Wow. Do you love that? Gusto niyo ba yung verse na yan? My God will supply all my needs. Amen? Okay? And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Ayon sa kanyang kayamanan at kaluwalhatian na hindi nauubos, ibibigay niya lahat ng inyong pangangailangan. Wow, ang sarap nun, di ba? Ang sarap na promise nun. Tama? Tama po ba? Pero sabi nung iba, ang tagal na ng verse na yan tagal ko na rin alam na yan. Pero parang hindi naman nasusupply yung mga need ko. Alam niyo po kasi, ito ang secret niyan. Verse 19 yan, di ba? O baka lang po hindi niyo alam, bago mag-19, may 18. May 17 din. Saka may 16 din. O, yung iba ngayon lang nila na-realize, ganun pala yung pastor? What do I mean? Kung titingnan niyo po ang verse 16, verse 17, verse 18, nakasulat, si Apostol Pablo nagpapasalamat sa mga mahihirap na mga kapatiran sa Pilipos kasi sabi niya sinusuportahan nila ang kanyang pagmimisyon, ang kanyang ministeryo. So bago po niya sabihin, my God will supply all your needs, sinabi niya muna yung kanilang pagtulong, pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Amen po? So ibig sabihin, pag pinagpapala tayo ng Panginoon, isa raw po pala sa talagang pinagagamitan ng pagpapala ay hindi lang yung ibang tao, kundi po yung gawain po ng Panginoon. Alam niyo po, sa totoo lang, pwede ba akong maging open sa inyo?
Pag po mga ganitong topic, ano po talaga ako, uncomfortable. No? Alam niyo naman, sanay-sanay akong magsalita. No? Pero pag ganitong topic ang pinag-uusapan, uncomfortable ako at alam niyo naman, di ako gaanong nagsasalita pagdating po sa offering, pagdating po sa mga pagbibigay. No? Kasi alam ko maraming tao, marumi po ang isip talaga. No? Pag nakakarinig ng offering, naisip nila yung pastor naghahanap buhay. No? O yung religion, pang ano lang yan, negosyo lang yan. Ganun po mag-isip yung mga tao. Well, ako po mismo, alam ito ng mga leaders natin, kilala po nila kami, hindi po tayo ganon. Hindi po tayo ganon sa church na to. Ako rin po nakakakilala ng napakaraming pastor, napakaraming mga churches, karamihan po hindi ganon. Siguro yung iba na namamali, pero masasabi ko po karamihan hindi po ganon. Actually po, sa totoo lang, kilala rin po kami ng mga leaders po natin na kami pong mag-asawa ang isa sa pinakamalaki na sumusuportang pang-pinansyal sa mga gawain po natin at sa iba pang mga gawain. Binigyan kami ng negosyo po ng Panginoon, malaking bahagi ng negosyong yan, pinangahandog po namin para sa Panginoon, para sa pagmimisyon, para sa ibang churches at para po sa charity. Tumutulong din po sa ibang mga tao. Yun po yung ginagawa po namin dyan. Kaya utang na loob, pag nagtuturo po ako ng ganito, huwag niyo po akong pag-iisipan ng pang-personal ko. Sinasabi ko po ito kasi po ito ang prinsipyo po ng Panginoon. Kung gusto natin mapagpala, maganda pong masunod natin ang prinsipyo po ng Panginoon. Amen? Kasi ganito po yan no? Ganito po yan, Si Lord giver. Tama? Tama po? Si Lord giver. So kung giver siya, ano ka dapat? Sabi nung iba, getter, pastor. No? Pwede rin naman. Tama? Hindi nga, para mo maranasan ang giving ni Lord, okay? Kung siya giver at gusto mong maranasan na giver siya, ano ang dapat mong gawin? Sabi nung iba, asker, no? Tagahingi, kasi tagabigay siya, so ang papel ko, tagahingi. Di ba? Ganun tayo mag-isip, tama? Para maranasan kong pagbibigay ng Lord, dapat ang papel ko sa buhay, hingi. Kaya nga sabi nung iba, tawag nila kay Lord, Panginoon. Panginoon. Hindi po ganoon mga kapatid. Kung giver si Lord, kung yun ang kanyang katangian, dapat po ang papel din naman natin ay giver din. Hello? Ganun pala yun. Kung giver siya, ang papel mo, giving. Para kapag nag-give ka, mas maranasan mo yung pagiging giver ni Lord. And the more you give, the more that God gives to you. Maliwanag po ba? Mga kapatid, So ganun po pala ang prinsipyo ng Panginoon. At uulitin ko ang pagbibigay, hindi lamang po sa gawain ng Panginoon, sa mga tao po sa paligid natin. Sa mga tao na nangangailangan. Amen? Pakisabi ng malakas, Jehovah Jireh. Number 2, Jehovah Rapha. Wow, Jehovah Rapha. Ano kaya ibig sabihin ng Rapha? Exodus 15 verse 26. Pakibasa ng malakas. Saying, si Lord to ang nagsasabi, if you will diligently listen to the voice of the Lord your God, and do that which is right in His eyes, and give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you that I put on the Egyptians. Sabi ng Panginoon, kung susundin niyo ako, hindi ko ipaparanas sa inyo ang mga sakit na dinanas ng mga Egyptians. Tapos anong idinugtong ni Lord? Dulo, for I am the Lord, your healer. Amen? Jehovah Jireh, the Lord your healer. Ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Amen? Ang pangalawa naming anak, nasabi ko na yung bunso, si Nathan. Ang pangalawa naming anak, pangalan niya si Rafael. Si Denise, of course, yung beses ko nang nakwento yung pagpapagaling ng Panginoon. Pero ang hindi alam ng karamihan talaga rito ay yung kwento po ni Rafael. Rafael, obviously, ang pangalan ko, Rafi. Pero talagang Rafi lang. At alam din naman natin na ang Rafi, galing din yan sa pangalan na Rafael. Senior cut lang. Tapos, yung mga magulang ko, hindi kagaya ng ibang mga magulang na gustong hirapan ang mga anak sa pagsusulat ng pangalan, kaya Sangkaterba ang pangalan. Pangalan ng anak, Matthew, Mark, Luke, John. Tapos Ecclesiastes ang middle name, Revelation ang apelyido. Ang mga magulang ko, ayaw akong pahirapan, pinaigsi lang. Kaya kahit yung Rafi na double F dapat, single F pa. So ang pangalan ko talaga R-A-F-Y. Yun lang talaga. Pero yun nga, alam ko na ang Rafi galing sa pangalang
Rafael. So nung magkaanak ako, unang lalaki, parang junior, pero hindi junior talaga, ibinalik ko sa talagang pinanggalingan ng pangalan, pagkilala sa Panginoon. Ano? Kaya nga Rafael, na hindi F, PH, ang pangalan ng pangalawa naming anak. Pero ganito po ang nangyari po dyan. Ano ho? Nung ipanganak si Rafael, ilang oras pa lang, sinabihan kami na mga staff ng hospital doon sa PGH, i-room in na ba namin yung baby nyo? Big sabihin, huwag na siyang ilalagay sa nursery para silang mag-alaga. Itatabi na agad-agad sa amin. Pagkapanganak pa lang tatabi na agad sa amin, tapos kami na ang bahala. Sabi ko, opo, okay. Siyempre, natuwa ako, excited ako. Tapos sabi nila, ay may mag-aalaga ba? Iniisip ko, kayang-kaya ko kasi pangalawang anak naman na. No? So, ni-room in, sa madaling sabi. Tapos po, ayun, nilagaan ko, pinadede, pinatulog. Gabi na, sarap na rin ang tulog ko, si Mami Weng, si Sarian. So, siya, papahinga, andyan siya. Tapos yung si Rafael, nandun sa lalagyan ng baby. Tapos nandun ako sa bench, doon ako nakahiga, natutulog. Mamaya lang narinig ko, sabi ni Mami Weng, Nurse, bakit anong nangyayari sa baby ko? Sabi niya, so nalimpungatan akong ganyan, napaupo ako, tapos yung nurse, hinablot si Rafael, tapos tatakbo na, sabi niya, Sir, sumunod kayo. Ako naman sumunod, nalimpungatan pa, hindi ko alam kung anong nangyayari. Sumusunod ako at tumatakbo talaga yung nurse hanggang makarating po sa emergency room. Pagdating ng emergency room, doon po nag-sink in lahat, doon ko naintindihan. Doon pong makita ko po yung mga doktor kumuha na po nung pangkuryente. Ano ba yun? Yung defibrillator ba yun? Yung kuryente na, ibig sabihin po, pag ganun, tumigil na ang tibok ng puso, nire-revive na. Nung makita ko po lang po na may ganun, di na ako sumunod. Napaatras na po ako, napaupo na po ako, at nalungo na po talaga ako. Hindi ko na alam kung ano isipin ko. Nakapag-pray ba ako? Basta po, hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Yung nga po, pero salamat po sa Panginoon, na-revive po siya. Kaya nga po yung mga unang araw po namin, si Rafael po nasa NICU, Neonatal ICU. Tapos nakatubo, nakatutok yung ilaw na mayroong oxygen. No, ganun siya sa ilang araw. No, kaya nung panahon na yon, palipat-lipat, pupuntan ko siya dito, pupuntan ko naman si Mami Weng sa kabilang kwarto. Pero salamat na lang, dumating yung time, pagkalipas lang din ng 3 araw yata, inilipat siya, dinala doon siya sa room namin para magkasama na rin kami. No? So yung time na yon, sabi nung, tama-tama naman, sabi nung bayaw ko, ay, Rafael kasi pangalan, kaya ipinaranas agad. No? Ang Panginoon ang nagpapagaling. Amen? Amen po ba? Alam niyo mga kapatid, si Abraham, nangailangan, kaya niya nalaman, God provides. Kung wala kang pangangailangan, di mo ma-appreciate gaano si Lord. Tama? Kaya wag natin ikasama ng loob yung mga bagay na pinagdadaanan natin kasi may mga panahon kaya tinutulad ng Panginoon para mas mapalapit ka sa Kanya, mas makilala mo siya at mas maranasan mo siya sa buhay mo. Amen? May sakit, nagkasakit, saka mo na-realize, totoo nga pala, ang Panginoon ay nagpapagaling. Amen? Wala kang problema, so paano mo ma-appreciate na si Lord nagbibigay ng kapayapaan? Di ba? So, yun nga po, kaya may mga time pala, talaga, itinutulot ng Panginoon para nang sa ganon ay maranasan po natin. Si Rafael, di lang po yan, may time din po, na hospital naman yan na, dahil yung appendix niya, sasabog na yata, tapos, pinakaba pa talaga kami. Kasi po, nung nasa OR siya, ang tagal. Tapos, pinaliwanag ng doktor, bakit ang tagal? Medyo mahirap nga talaga pala yung sitwasyon po niya. Nung panahon, he was 12 years old. Sa MCU naman. Actually, may picture po siya dyan . Tingnan niyo po yung picture niya nung tapos na po yung operation. Tingnan niyo po kung gaano kapayat, ang lilit ng braso. Yun po yung unang-unang pagkain niya. Kasi nga inooperahan, di ba, bawal kumain, parang after 3 days, saka pala makakakain. So yun, kaya pinakain namin siya ng mamon. Social po kami, Goldilocks po yan, ha? Nakasulat dyan, Flappy Mamon. So, yun po, yun. So kasakit, pero siyempre, gumaling. Alam niyo po, isa sa mga paraan ng Panginoon, pwedeng He will heal you miraculously. He will also heal you medically. Maraming paraan ng Panginoon para magpagaling. Amen? Pero ang kagalingan nasa kamay pa rin ng Diyos, pwede niyang gamitin lang yung doktor. Amen po ba? Pero si Lord, kung paanong hindi lang siya nagbibigay ng need mo, nagbibigay din siya ng want, alam niyo po, nagbibigay din siya ng healing, nagbibigay din siya ng health. Ang hirap naman yata, kwento ng buhay mo, puro healing, wala kang health. Kasakit ka nito, tapos gumaling ka, tapos susunod naman, ibang sakit naman. Nagumpisa sa talampakan, hanggang nauwi sa siko. Paa, tuhod, balikat, ulo. Puro ganun yung mga, tapos balikat, ulo, balikat.
tuhod pa, gano'n naman, pabalik-balik. Hindi po, hindi lang siya nagbibigay ng healing, nagbibigay din po siya ng health. Amen? Amen? Pero ako ipapakita pang isang picture, binigyan ng Panginoon ng health yung anak ko, no? Pakipakita ngayon isa pang picture. Ayan, ano ho. So, before and after mamon, ano ho. Ang sekreto po talaga dyan, Goldilocks na mamon. Bumili po kayo at magiging ganyan po. Okay, no? Pakitanggal na bro, baka ano eh. Kaya pinatakpan ko yung mukha, baka mamaya may magkakaras eh. Ano ho? Kasi kamukha ko yan, kasing cute ko yan eh. Ano ho? Hindi po, pero ang point, the Lord gives health, the Lord gives healing. Amen? Amen mga kapatid? O sige, ngayon ganito, no? Tingnan nyo po, yung Exodus 15 din, yung pinaka-background ulit nito. Ano ba yung background po niya? Okay, Exodus 15:22. Pinagayak ni Moses ang mga Israelita, umalis sila sa dagat, nahati na yung dagat niyan, at 3 araw silang naglalakbay, ngunit wala pa silang nakikitang tubig. Ano ang problema nila? Tubig. Tapos po, verse 23, sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara. Bakit Mara ang pangalan? Ang Mara ay salitang Hebreo nang ibig sabihin ay bitter. Tingnan nyo yung katabi nyo, kumukhang bitter. Tingnan nyo yung katabi nyo, kumukhang ampalaya. Lukot-lukot ang mukha. O ano raw? Ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait. Kaya tinawag nila itong batis na mapait. No? Kaya yun nga po, Mara, bitter. Verse 24, sabi niya, nagreklamo kay Moises ang mga Israelita, ano ngayon ang iinumin namin? Verse 25, next. Dahil dito, humingi ng tulong si Moises kay Yahweh, itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy, kinuha ito ni Moises at ninihagi sa tubig na wala ang pait niyon. Doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Lesson uli. Object lesson uli. Okay? Una, si Abraham, kailangan ng ihandog, binigyan ng tupa sa sinabi ni Lord, I am the Lord, your provider. Amen? Dito naman may mapait na tubig. Yung mapait na tubig, kinakailangang maalis yung pait, kundi magdadala lang din yun sa kanila ng sakit. Tama? And He healed the water itself. Yun ang naging object lesson. Kaya sabi ng Panginoon, verse 26, yung binasa natin kanina, hindi ko ibibigay sa inyo ang mga sakit kung susundin nyo ako, because I am the Lord your healer. Verse 26, akong si Yahweh ang inyong manggagamot. God can heal everything. Amen? He healed the water. So kung kaya kong pagalingin ang tubig mula sa kanyang pait, kaya kitang pagalingin sa lahat ng uri ng sakit. Amen? Mga kapatid, come on, palakpakan natin po si Lord po dyan. Ano ho? Ano ba ang mga sakit ng tao? Meron tayong physical sickness, tama? Of course, natural yan. Meron tayong mga iniinda sa katawan, yung iba may sakitin, may sari-sari po, yung mga physical sickness. Pero alam din naman po natin, and thankfully po nabubuksan na ang isip ng maraming tao ngayon na naiintindihan na po natin na meron pala talagang mental health issues. Dati po, di ba, yung mga tao, hindi pa naiintindihan ito. Pag nag-i-struggle ang isang tao sa depression, kulang ka lang sa prayer. Di ba? O kaya nababaliw ka na. Isang ganun po tayo, di ba? Pero ngayon po, naiintindihan natin, scientifically, meron tinatawag na chemical imbalance, mga nangyayari sa kalooban ng tao, na yun pala, may gamot din pala yan. Ano ho? So may mga nangyayaring depression, may nangyayaring anxiety, may nangyayaring overthinking. Ayan po, mga kasama po pala sa mga legit na mga sakit. Okay? Ngayon, kung yan ay sakit, kung kayang magpagaling ng Panginoon ng pisikal na sakit, kaya rin ba niyang magpagaling ng mental at emotional na sakit? Kaya rin ng Panginoon. Amen? Amen? O yung iba naman po sa inyo, hindi man chemical imbalance, hindi naman siya yung parang mga natural depression, pero yung iba po sa atin, may mga sugat yung kanilang mga puso. Di ba? Yung mga bitter sa kanilang buhay. Ang daming mga hinanakit. Di ba? Yung mga iniwan ng jowa. Di ba? Tingnan nyo ngayon katabi nyo, bitter ka ba? No? Ang daming mga pains. No? Ang dami nating mga galit. Pero alam niyo kahit yung mga yon, hello, kailangan ng inner healing.
Si Lord ba kayang pagalingin ang mga pusong nasaktan? Kaya ba niyang paghilumin ang mga sugat ng kalooban? Kaya rin ng Panginoon. No? Kaya lang, ang problema, maraming mga tao, mas gustong alagaan yung kanilang mga karamdaman. Tama? Yung ba, masama ang loob ko sa kanya. At parang gustong-gusto mo, pinipil mo yun. Parang mas gusto mo yatang naalala siya lagi. Naalala mo yung lahat ng ginawa sa kanya. Parang ayaw nating bitawan, ayaw nating i-give up. Kapatid, pwede namang sabihin mo sa Panginoon, Lord, ayaw ko na ito, tanggalin mo na sa akin, gusto ko nang gumaling. Amen? Kaysa binabalik-balikan mo, kaysa parang gusto mo pang i-enjoy, parang gusto mo yatang i-enjoy, o parang pinagtitripan mo lang sarili mo, gusto lang pahirapan sarili mo. Di ba? Yung iba naman, sakit na pisikal. Ayaw nating ilapit sa Panginoon. Pati tinanggap, hindi, pastor, ganun talaga. Nasa lahi namin eh. Hindi ganun talaga, siyempre nagkakaedad. No? Yeah, naiintindihan natin lahat ng yan. Pero may mga bagay na minsan tinanggap na lang natin sa buhay natin, hindi natin tuloy nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen? Ay, may anxiety ako. Okay, naiintindihan nga po natin na hindi ito spiritual lang. Naiintindihan po natin na may gamot. Naiintindihan natin na may therapy. Pero wag naman nating ilabas si Lord. Kasi po, ang Panginoon, kahit yung mga magagaling na mga psychotherapist, na mga kaibigan ko, sinasabi nila, iba pa rin talaga pag tinutulungan ka ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, kaya nga the Lord is our healer. Amen po ba? Okay? Ngayon, gusto po ba natin maranasan pagpapagaling ng Panginoon? Gusto po ba natin maranasan? Kaya nga importante po, inilalapit natin ito sa Panginoon. Tingnan niyo po ito Mark 1 verse 40 hanggang 41. Sabi rito, and a leper came to him. May ketong, nakikiusap, at nanikluhod. If you will, you can make me clean. Importante po yung salitang yon. If you will, you can. Dapat ganun po ang pagtingin natin sa Lord. Kung gusto mo, kaya mo. Amen? If you will, you can. Hindi dapat question kung if you can. Hello, tama po ba? Gusto ko pong i-connect yan, balikan natin yan, pero tingnan nyo po itong Marcos 9, 20 to 24. May isang mama naman dito, yung kanyang anak sinasapian ng masamang espiritu. Tapos po, itong batang ito ay nangingisay, tapos minsan inihuhulog pa sa tubig ng masamang espiritu, yung sabi po dyan, minsan sa apoy para gustong patayin. Tapos, sige, yung susunod na verse. Sabi ng Panginoon, kailan pa siya nagkakaganyan? Sabi ng ama, nung maliit pa siya, next verse. Gusto po siyang patayin, verse 23. Yung verse 22 muna pala, sorry. Dulo ng verse 22, ano sabi niya? Subalit, kung may magagawa kayo. Okay? Ano yan sa English? Kung babasahin nyo yan sa English, ganito. Sabi niya, but if you can do anything. If you can. Yan ang approach niya kay Lord. Yun, lapit niya sa Panginoon, kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Ano ang sagot ng Panginoon? Verse 23. Sa English, if I can. Sabi ng Panginoon, kung may magagawa ako. Hello? Para kay Lord, hindi question kung may magagawa siya. Ang question, kung magtitiwala ka. Amen? Sabi niya, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Mabuti bumawi agad yung tatay. Verse 24, bumawi siya. Ang sabi niya ay, naniniwala po ako, tulungan po niyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Sa English, I believe, help my unbelief. Pakisabi ng malakas mga kapatid, kasi kailangan natin yung prayer na yan, I believe, help my unbelief. Tingnan niyo, yung sabihin mo, parang wala ka pang paniniwala. No? Pakisabi nga ng malakas, I believe, help my unbelief. Mahalaga po na humihingi tayo ng dagdag pananampalataya. Amen? So, issue ba yung if He can? Hindi po. Kayang-kaya ng Panginoon. So, balik tayo doon sa Mark 1. Maganda yung prayer ng mama. Sabi niya, Lord, if you will, you can. Amen? Settled sa Kanya. Hindi question sa Kanya yung kaya ni Lord. Ang question na lang kung gugustuhin ng Panginoon. Kakayanin, pero luluubin ba? Diba? Gugustuhin ba ng Panginoon? Kaya sabi niya, if you will, you can help me. You can make me clean. Ang ganda ng sagot ni Lord. Tapos, ano pong sabi sa verse 41? Move with pity. Nahabag si Lord. He stretched out His hand and touched him and said, I will. Gusto ko.
be clean. Gusto ko, sige, gumaling ka. Alam niyo mga kapatid, ulitin ko walang question sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang kailangan lang gustuhin ng Panginoon na pagalingin tayo. Ang kailangan lang gustuhin ng Panginoon na ibigay yung hinihingi natin. Amen? Ngayon, paano mangyayari yun? Ano po ang dahilan daw? Dito sa verse na to, Jesus was moved with pity. Nahabag si Lord. Ibig sabihin, importante pala, lumalapit tayo sa Panginoon, sumasamo sa Panginoon, humihingi ng kanyang tulong at ng habag sa buhay natin. Kaysa tinanggap mo na lang, kaysa kinakaawaan mo ang sarili mo, kaysa tinitiis mo na lang, manalangin ka, humingi ka ng habag ng Panginoon, tutulungan ka niya. Amen? Minsan kasi prayer natin, hindi man lang nakakaabot sa puso ng Panginoon. Di ba? Hindi man lang tayo talaga humihingi ng tulong, parang hindi ka seryoso. Kaya kung yung iba naman, nag-pray naman, kaya lang, nag-pray minsan, gano'n lang. Pinag-pray ko na yan, pasto, tong sakit ko ito, di naman gumaling. Ilang beses mong pinag-pray? Kalahati. No? O kalahati lang, hindi mo pa binuo. Teka muna, sabi ng Panginoon, mag-pray ka. Di ba? Alam niyo po, si Lord giver, si Lord healer, si Lord mapagbigay. Hindi siya maramot. Pero meron ding mga panuntunan ang Panginoon na kung hindi mo hihingin, hindi niya ibibigay. Maraming bagay, sa sobrang generosity ng Diyos, maraming bagay kahit di mo hingin, ibibigay niya. Pero mayroon ding talagang sinadya ng Panginoon na kung hindi mo hihingin, hindi niya ibibigay. Hello? Malay mo, hingi na lang pala talaga. Matinding paghingi na lang pala talaga. Matinding prayer pala talaga ang hinahanap ng Panginoon sa iyo. Amen? Paghingi, siyempre, na may pananampalataya. Kaya nga, Lord, I believe, help my unbelief. Si Lord po, kaya natatouch yung kanyang puso kapag tayo lumalapit ng may pananampalataya, may pagtitiwala sa Kanya. Amen? So kung si Lord, healer, ano ang papel mo? Healing. Amen? O, ulitin ko po yung sabi ko kanina, tumayo na po tayong lahat. Sige po, tumayo tayong lahat. Si Lord, Jehovah, number 1. Jireh, number 2. Rapha. Kung siya giver, ano ang role mo? Giving. Kung siya healer, ano ang role mo? Healing. Amen? Dapat maliwanag yan, ha? Giver si Lord, para maranasan ko na giver siya sa buhay ko, gagawin ko, giving. Amen? Healer si Lord, para maranasan ko na healer siya sa buhay ko, ang gagawin ko, healing. Amen? Manghingi sa Panginoon ng may pananampalataya. Mga kapatid, ano ulit ang ibig sabihin ng Yahweh? I am who I am. No? So ibig sabihin, I am who I am, tapos dinadagdagan ng healing, dinadagdagan ng provision. Ibig sabihin, part talaga ng pangalan ng Panginoon. That's who He is. Parang sinabi mo, God is love, siya na talaga yun. Hindi mo maihiwalay yung love sa God. Amen? Amen? Kung isinasama sa pangalan ng Panginoon ang provision, si Lord talagang karakter niya yun. Di ba? Kung isinasama sa karakter niya ang healing, sa pangalan niya ang healing, karakter niya yun. Ibig sabihin, willing siya na gawin yun. Amen? Halimbawa, nakakita ka ng isang karatula, nakasulat, Dr. Panlilio. No? Dr. Panlilio. Siyempre, dahil nakasulat sa pangalan niya yung salitang doktor, anong hanap niyan? May sakit. Amen? Nakita ka ba, Dr. Panlilio, tapos pumunta ka, may sakit po ako. Ay, ayoko na may sakit. Lumayo ka rito. No? Meron ba ganon? Attorney. Tapos lumapit ka, may problema po ako. Ay, ayoko ng problema, ayoko ng kaso. No? Attorney ka nga eh. Di ba? Ibig sabihin, pag attorney ka, gusto mo ng kaso. Gusto mong gusto mong humawak ng mga kaso. Amen? Pag doktor ka, gusto mong magpagaling na may sakit. Si Lord, Jehovah Rapha. Si Lord, Jehovah Jireh. Amen? Mga kapatid, mga katangian ng Diyos, na panalangin ko sa atin ng mga taga-GTC, sana hindi lang natin pinag-uusapan si Lord. Na sana hindi lang tayo nagtitipon-tipon dito. Kasi religion lang, nangre-religion lang tayo. Hindi po yan nasadya natin dito. Ang habol nga natin dito, personal natin na relasyon sa Panginoon.
Kaya ang Diyos na pinag-uusapan natin, dapat nararanasan natin. Amen? Yun ang sadya po natin dito. Ba't ko ginagawa ito? Ba't ako nagpapastor kung ganun lang? Ano lang, para may makapag-preach lang? No? Hindi po. Dapat nararanasan natin ang Diyos natin. Lumapit po tayo ngayon sa Panginoon, yumuko tayo at pumikit. Kung kayo mayroong hinihingi, pwede ba, ibukas nyo lang ang inyong mga palad sa Panginoon. Sige po, ibukas nyo lang ang inyong mga palad sa Panginoon. Sige po, manahimik, kausapin mo ang Panginoon. Personal. Mag-focus sa Panginoon. At sabihin mo sa Kanya, yung mga bagay na gusto mong i-provide niya. Yung mga bagay na pwedeng ito ay pangangailangan o pwedeng ito ay lambing mo sa Kanya. Pwedeng extra sa buhay. Hingin mo sa Panginoon. He is the God that gives. Magtiwala. Sige po, manalangin. Kausapin mo siya. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Ang Panginoon din, hindi lang nagpo-provide. Ang Panginoon nagpapagaling. Sa oras na to, kapatid, kailangan mo ba ng kagalingan? Kung kailangan mo ng physical healing, pwede mong ipatong lang yung kamay mo sa ulo mo, siguro doon sa portion, sa pahagi ng katawan mo na may sakit. And ask God for healing. Ask God for healing. With faith. Panampalataya ka. Siguro yung iba sa inyo, kailangan ng inner healing. May mga bitterness kayo, may mga inner wounds, may mga hinanakit sa buhay. Patong mo nga ang kamay mo sa puso mo. Sabihin mo sa Panginoon, pagalingin niyo ang damdamin ko, pagalingin niyo ang puso ko. Tulungan niyo ako, Panginoon. Mawala na itong mga pait ng kalooban ko. Mawala na ang bitterness ko. Help me forgive. Siguro may nag-i-struggle po, mental health issue, emotional health. Ilapit mo rin yan sa Panginoon. Believing that He is able to heal all kinds of illnesses. Sige po, manalangin. At manalangin ng may pananampalataya. Kung wala ka mang pinapanalangin para sa sarili mo, pamilya mo, pray for them. Mahal sa buhay na may sakit. Pray. Pray with faith. Panginoong Jesus, salamat sa iyong kamatayan sa krus. Salamat sa iyong dugo na bumili ng mga napakaraming biyaya ng langit para sa buhay namin. Kasama na po, Panginoon, ang pagtugon sa aming mga pangangailangan. Kasama na rin po, Panginoon, kagalingan ng mga karamdaman. So right now, Lord, lumalapit po kami sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus, kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Iunat niyo ang iyong kamay, Panginoon, pagalingin kami sa anumang uri ng karamdaman. Pagalingin kami, Panginoon, pati mga mahal namin po sa buhay. Lord, we apply your blood over our lives, over our families. At sa oras na to, in Jesus' name, sinasaway ko anumang espiritu ng karamdaman sa buhay ng mga anak ng Diyos na ito, sa buhay ng mga narito, in Jesus' name. Pati sa aming mga pamilya. I rebuke the spirit of infirmity, spirit of sickness, in Jesus' name. At Lord, mihingi nga po kami ngayon ng iyong banal na espiritu na ipaparanas mo sa amin. Magkakaroon kami ng kagalingan. Ipaparanas mo sa amin ng kagalingan. At Lord, sumasamo kami, long life and good health.
para sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoon, sa pakikinig niyo po sa amin. Malalaman namin ito, makikita namin ito, Panginoon, yung provision ninyo, yung healing ninyo, Panginoon. Marami pong salamat. Thank you so much, Lord. Ngayon po, kung kayo bisita rito, kung kayo bago rito, higit kaysa sa iyong pangangailangan, higit kaysa sa karamdaman, ang gustong ibigay sa iyo ng Panginoon, pinaka-importante sa lahat, kaligtasan. Kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kaya kung ikaw bago rito, kung kayo po bisita po ngayon, mahalagang magdesisyon ka ngayon. Tanggapin mo si Jesus. Hindi ka pinadala rito ng Panginoon para lang tumanggap ng biyaya ng langit, ng tungkol sa mga material na bagay at para sa pisikal na bagay. Gustong higit sa lahat ng Panginoon, tumanggap ka ng eternal, pangwalang hanggan na biyaya ng Diyos. At yun ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Paano mo tatanggapin ito kung papapasukin mo si Jesus sa puso mo ngayon? Kung tatanggapin mo siya ngayon sa buhay mo, ibibigay sa iyo ng Panginoon ang buhay na walang hanggan. Kung sasampalataya ka sa Kanya ng buong puso. Kaya kung gusto mong tanggapin ang Panginoong Jesus, tanggapin ang buhay na walang hanggan at ang kaligtasan. Patong mo nga lang ang kamay mo sa iyong puso at sambitin mo tong prayer na to, galing sa puso, pakisambit tong prayer na to. Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo na ikaw ay Panginoon at tagapagligtas. Wala nang iba. Patawad sa mga kasalanan ko. Tinatalikuran ko ang mga ito. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Panginoong Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen at amen. Amen. Purihin po ang Panginoon.